Hayaan akong hulaan. May nakilala kang lalaking hindi habol. Hindi siya nagyayabang. Hindi niya sinusubukang i-impress ka. Ngunit kahit papaano ay pinagmumultuhan niya ang iyong mga iniisip. Hindi siya ang pinakamaingay sa kwarto. Baka invisible pa siya ng iba. Ngunit para sa'yo, siya ay namumukod tangi tulad ng isang bagyo sa isang tahimik na kalangitan. Hindi yun coincidence. Sigma energy iyon at kapag naramdaman mo na ito, wala nang babalikan. Ngayon, hinawi ko ang kurtina. 7 kakaibang pag-uugali na naghihiwalay sa Sigma sa bawat ibang lalaking nakilala mo. At maniwala ka sa akin, kung nabihag ka ng taong hindi mo maipaliwanag, mauunawaan mo na kung bakit. Oh, at nga pala, mayroon akong isang bagay na napaka-espesyal para sa'yo. Ang daan sa isang Sigma Wolf. Ito ay isang ebook na naglalaman ng ipinagbabawal na lihim na kaalaman na gagawin kang taong kinatatakutan at iginagalang ng iba. Babala, ito ay tatanggalin sa lalong madaling panahon. Ang elite ay ayaw mong makita ito. Kunin ito sa seksyon ng paglalarawan o nakapin na komento sa ibaba. Kaya manatiling malapit, ito ay magiging personal. Isa, nadudulas siya kapag gusto mo siya. Magsimula tayo sa kakaibang katotohanan sa kanilang lahat. Ang lalaking Sigma ay alam kung paano mawala. Sa sandaling ang iyong puso ay nagsimulang manabik sa kanya. Hindi ito multo, hindi ito kalupitan. Ito ay isang bagay na mas malalim, halos espiritual. Nagte-text ka, tumatawa ka, nararamdaman mo ang kislap na yon na kumikislap sa apoy at pagkatapos ay nawala siya. Walang malaking laban, walang malinaw na dahilan, space lang, katahimikan. Isang nakalilitong distansya na halos personal. At narito ang kicker. Hindi ka nagkamali tungkol sa koneksyon. Naramdaman din niya ito. Ngunit para sa isang Sigma, ang pagiging malapit ay nagdudulot ng kati. Isang panloob na pagpapakilos na bumubulong, nagiging masyadong mahuhulaan, masyadong naa-access, masyadong nasasangkot. Iyon ang kanyang kaluluwa na tumatawag sa kanya pabalik sa mga anino. Dahil para sa Sigma, ang pag-iisa ay tahanan. Hindi siya natatakot na mawala ang mga tao. Natatakot siyang mawala sa sarili. Para sa isang babae, ito ay maaaring magalit. Ngunit kung titingnan mo ng mas malapit, hindi ito pagtanggi. Ito ay renewal. Hindi siya tumatakas sa'yo. Inaayos niya ang bersyon ng kanyang sarili na hindi pag-aari ng sinuman. At sa pagbabalik niya, iba na siya. Mas matalas, mas kalmado, mas matalino. Ngunit narito ang sikreto. Kung hahabulin mo siya sa katahimikan na yon, tatakbo lang siya. Ngunit kung mananatili ka sa iyong kinatatayuan, lumiwanag sa sarili mong orbit, maaaring bumalik siya upang makita kang nagniningning na kasing liwanag. 2, mas pinapanood ka niya kaysa sa kausap niya. Naramdaman mo na ba na tinititigan niya ang iyong kaluluwa, ngunit walang sinasabi? Hindi lang iyon imahinasyon mo. Ang mga lalaking Sigma ay mga world-class na tagamasid at hindi sila nanonood na parang kilabot. Nag-i-scan sila, binabasa ka na parang kwentong walang takip, sabi mo ayos ka lang. Napansin niya ang pag-igting sa iyong mga balikat. Ngumiti ka. Nahuhuli niya ang lungkot na nakatago sa likod nito. Hindi naman siya palaging magtatanong, ano ang mali? Hindi kanya lulunurin sa pag-aalala. But days later, out of nowhere, may sasabihin siya na parang tahimik ka last week. Okay ka na ngayon at huminto ka dahil alam niya. Iyon ang kanyang superpower. Nangongolekta siya ng data sa kanyang pananahimik. Siya yung tipong napapansin mo yung kulay ng suot mo kapag kinakabahan ka, yung paglalambot ng boses mo kapag may iniiwasan ka. Kadalasang nalilito ng mga kababaihan ang katahimikang ito na may kawalang interes, ngunit ang katahimikan ng Sigma ay sagrado. Nakatuon ang atensyon nito at maniwala ka sa akin kung ang isang lalaking Sigma ay nanonood sa iyo, hindi ka pinapansin. Naiintindihan ka sa paraang hindi man lang sinubukan ng karamihan sa mga lalaki. 3, patong-patong ang pagsasalita niya, hindi linya.
Nasubukan mo na bang magkaroon ng surface level convo na may sigma? Good luck. Tanungin siya tungkol sa kanyang araw at kahit papaano ay hinihila kanya sa isang pag-uusap tungkol sa kapalaran, pagnanasa, pamana o sakit. Ayaw niyang malaman ang paborito mong pagkain. Gusto niyang malaman kung bakit mo ito hinahangad pagkatapos ng heartbreak. Ito ay kakaiba, intimate, disarming. Sanay ka na sa mga lalaking nanliligaw sa mga papuri. Nanliligaw siya sa mga tanong. At ang kakaibang bahagi, nakikita mo ang iyong sarili na nagsisiwalat ng mga bagay na hindi mo pa sinabi kahit kanino. Iyon ay dahil ang mga lalaking sigma ay hindi nakikipag-ugnayan sa iyong maskara. Diretso ang layunin nila para sa iyong katotohanan. At nararamdaman ito ng mga babae. Siya yung tipo ng tao na nakikinig ng mabuti na uuwi ka pa sa sinasabi mo. At sa susunod na makita mo siya, naaalala niya ang bawat salita. Hindi dahil sinusubukan kanyang makuha, ngunit dahil sulit kang marinig. Ang kakayahang ito na pumutol sa maliit na usapan ay hindi lamang nagpaparamdam sa mga babae na nakikita. Ito ay nagpapadama sa kanila. At iyan ay isang gamot na hindi alam ng karamihan sa mga lalaki kung paano mag-alok. 4, pinahahalagahan niya ang kanyang kalayaan kaysa sa iyong pag-apruba. Medyo masakit ang isang ito. Ang mga lalaking sigma ay magpaparamdam sa iyo na isang Diyosa balang araw at sa susunod ay malalaman mo na mas gugustuhin kanyang biguin kaysa ipagkanulo ang kanyang sarili. Hindi siya nagpe-perform, hindi siya tao please. At lalayo siya sa pag-ibig kung kapalit nito ang kanyang pagkakakilanlan. Hindi ito kayabangan. Ito ay sagradong pagkakahanay. Kahit magmakaawa ka, kahit umiyak ka, hindi siya yuyuko. Bakit? Dahil sa sandaling magsimulang mabuhay ang isang lalaking sigma para sa palakpakan ng ibang tao, hihinto siya sa pagiging kanyang sarili. At iyon ay isang kamatayan na hindi siya mamamatay. Para sa isang babae, ito ay maaaring nakakaramdam ng galit. Gusto mong makilala kanya sa kalagitnaan, magkompromiso, subukan lang, ngunit hindi ginagawa ng sigmas ang kalahati. Nararamdaman nila ito ng buo o iniiwan nila ito ng buong pagmamahal. Narito ang kabalintunaan. Hindi kanya sinusubukang itulak palayo. Ipinakikita niya sa iyo na hindi siya mananatili kung saan hindi siya libre. At kung ikaw ay isang babae na pinahahalagahan ang parehong uri ng katotohanan, mararamdaman mo ang kakaibang paggalang kahit na sa pagtanggi. 5. Maaari niyang iparamdam sa iyo na ikaw ang nag-iisang babaeng nabubuhay pagkatapos ay mawala sa kanyang misyon. Ang isa sa mga kakaibang karanasan na iniulat ng mga kababaihan tungkol sa mga lalaki ng sigma ay ito. Kapag tumingin siya sa akin, I swear wala nang iba. Iyan ang intensity ng sigma. Kapag siya ay naroroon, siya ay ganap na naroroon. Maaalala niya ang kulay ng mata mo, ang panginginig ng boses mo, ang paborito mong amoy ng coffee shop. Sa mga oras na yon, sa mga araw na yon, ipaparamdam niya sa iyo na ikaw lang ang pumipintig sa universo. And then, wala na naman siya. Bumalik sa pagbuo, pagsusulat, pagdidisenyo, pagbubuhat, pagpaplano, paglikha, hindi paghabol sa mga babae, hindi paglalaro. Nabubuhay lamang sa kanyang misyon na parang may nagmamay-ari ng isang lalaki. At oo, para itong whiplash. Isang sandali, ikaw ang kanyang universo. Ang susunod, pinapanood mo ang kanyang dust trail. Ngunit unawain mo ito, ang mga lalaking sigma ay hindi hinahati ang kanilang atensyon. Sila ay maaaring sumamba sa iyo ng buo o bumalik sa kanilang layunin tulad ng mga monghe na bumabalik sa panalangin. Ang pagkakamali ng karamihan sa mga kababaihan, nalilito nila ang kawalan sa kawalang interes. Pero kung hindi siya malapit, hindi dahil nakalimutan ka na niya. Ayaw kasi niyang kalimutan ang sarili niya. Hayaan mo siyang magtrabaho, hayaan siyang mawala. Kung totoo, babalik siya. Hindi dahil nagtanong ka, kundi dahil naalala ka ng kanyang kaluluwa kahit sa katahimikan. Ang totoo,
Hindi ka kailangan ng mga lalaking Sigma para maunawaan sila. Ngunit kapag ginawa mo ito, hindi ka na muling titingin sa mga lalaki. Dahil kapag naramdaman mo na ang tahimik na kapangyarihan, ang madamdaming katahimikan, titigil ka na sa ingay. 6. Tinatanong ka niya, bawat ibang lalaking nakadate mo, hindi ito nangyayari kaagad. Ngunit pagkatapos na gumugol ng oras sa isang lalaking Sigma, may nagsisimulang magbago sa iyo. Mahina, tahimik, malalim. Makikipag-date ka sa iba at mararamdaman mo ito. Ang pagkakaiba. Ang paraan ng pakikipag-usap ng bagong lalaki at walang sinasabi. Ang paraan ng pagmamayabang niya. Ang pagtawa ng sobrang lakas. Ang pumupuno sa bawat paghinto dahil natatakot siyang maging totoo. At bigla, na mismo ang paraan ng Sigma noon. The way his silence made you lean in. The way his eye contact felt like a confession. Ang paraan na hindi kanya sinubukang pahangain. Siya lang ay hindi sinusubukan sa lahat. At ginawa nitong napakalakas. Tingnan mo, narito ang katotohanang walang nagsasabi sa iyo. Sa sandaling nakatagpo ka ng isang tao na lubos na nakakakilala sa kanyang sarili, ang iyong kaluluwa ay bubuo ng isang filter, isang radar. Magsisimula kang tanggihan ang mga laro, grandstanding, at walang laman na alindog. Hinahangad mo ang sangkap, katahimikan. Isang taong maaaring umupo sa katahimikan kasama mo at pakiramdam pa rin ay isang buong kwento. Iyan ang ginigising ng lalaking Sigma sa isang babae. Hindi lang atraksyon, kundi discernment. At iyon ang dahilan kung bakit siya ay mapanganib. Hindi dahil sinira niya ang iyong puso, ngunit dahil sinira niya ang iyong pagpapaubaya sa anumang mas mababa. At kung ang video na ito ay nagsalita sa isang bagay sa kaibuturan mo, isang bagay na hindi mo alam na may mga salita, mag-subscribe. Ito ay hindi lamang nilalaman. Ito ay isang pag-uusap sa bahagi mo na hindi komportable sa karaniwan. Kunin ang librong The Way to a Sigma Wolf kung gusto mong matuto palalo sa archetype na ito. Hindi ito para sa lahat. Ito ay para sa mga lalaking handang tahakin ang sariling daan. Kung isa ka sa kanila, i-download ang ebook sa description or type the word sa comment section Sigma. Ngayon para isend ko sa iyo ang ebook. Become the Sigma Wolf. Walk your own path. Hanggang sa susunod, manatiling bihira. Manatiling nanonood.